yung test line. Test line. Okay. Yeah. Pwedeng Pare. Bawas-bawas daw kunti. fighting ko sa akin. Okay. Kap Percy, kwento mo naman sa amin kailan nagsimula ang pagiging fan mo ng Ginebra? Yung pagiging fan ko ng Ginebra, since bata pa ako kasi, nahawa na lang siguro sa father ko kasi nung bata ako, naglalaro pag uwi ko ng bahay, gusto ko manonood ako ng cartoons pero nanonood sila basketball. So nung nakita ko yung Jaworski, yun syempre nakaka-amaze kasi yung lalo na yung mga history na nagawa niya. Pero yung nawala ko sa sa pagiging fan nung naging busy ako sa pag-aaral. Tapos nagbalik ako nung makita ko yung The Fast and the Furious. Sabi ko, grabe itong tandem na to. Doon nagsimula yung pagiging diehard ko ulit. Hanggang sa ngayon, nandiyan pa rin sila. Sinusuporta ko sila. Pero kahit may mga nawawala na player, Ginebra pa rin ako hanggang ngayon. Okay. So, ano yung, specifically, ano yung nakita mo kay Jawo, saka kay Mark and JJ? Yung talagang mula noon, never say die talaga. Yung never say die attitude nila na lubog na sila, tapos babalik sila hanggang sa yung winning moment, yun ang napakagandang panoorin sa kanila. Na hanggang sa time ni JJ tsaka ni Mark Agiwa, nagagawa pa rin na. Hanggang sa ngayon, nagagawa nila. So yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanila. Okay. Ano yung, gaano ka naapektuhan bilang fan? Gaano ka naapektuhan yung buhay mo ng Ginebra? Malaking effect sa akin yung Ginebra kasi pati yung attitude ko nagbabago. Minsan yung mood ko, andyan yung kapag natatalo sila, wala akong gana kumain, hindi ako makatulog na maayos. Siyempre pag panalo naman, ganun din. Lahat ng good vibes, kahit na may mga nambabadrip sa akin, hindi ako nadadala kasi masaya ako pagka nanalo sila. Okay. Ano yung magbigay ka naman ng mga karanasang hindi mo malilimutan, or like sabi mo nga, idol mo si JJ sa si Mark, no? Meron ka bang mga karanasang hindi malilimutan sa kanila? Meron, marami. Pero isa sa talagang hindi ko malilimutan sa yung pagiging part ko sa Ginebra team. Yung nag-celebrate kami ng 10th year wedding anniversary ng misis ko. Tapos guest ko si JJ tsaka si RR. So napakalaking, hindi ko kasi in-expect na yung pagiging fan ko aabot sa ganun, na magiging close ko yung ibang player, na ang pangarap ko lang naman dati makita sila mapanood ng live, pero nakakalapit ako sa kanila in practices, mga ganun. Tapos sumasama ko sa mga reach out program nila. Hanggang sa, yun nga, nauuhan naman ako ni Kuya Jay. Okay naman kami. Tapos yun, napakasaya yung feeling naman. Okay. So sa lahat ng players ng Ginebra, si JJ ba yung pinaka, or sino? Si Mark and JJ? Si JJ talagang pinaka naging close ko sa kanila. Okay, paano mo? Si Kuya JJ, i-describe ko siguro, nung una medyo mahirap kasi parang sa TV ko lang napapanood. Yung angas, yung ano. Pero aminado naman siya na dati mayabang siya, ganun. Tapos, nag-iba yung respeto ko nung nakilala ko talaga siya. Kasi napaka down to earth niya. Tapos, yung pagiging makadiyos niya, syempre hinikayat niya kahit mga fan. So, yung respeto talaga ang makukuha mo sa kanya. Okay, kwento mo naman sa akin, kailan nagsimula tong jersey collection mo ng mga players ng Ginebra? Yung pag-collect ko ng mga jersey, nagsimula after nung pagbabalik nung The Fast and the Furious. Yun na, nagsimula na ako mag-collect ng mga jerseys. So, karamihan dito sa mga yung iba, mga bigay na nila bigay ng players. Yung iba naman, bigay lang ng mga co-fans ko na alam nila, diehard ako, so binibigyan nila ako ng mga ganyan. Natatandaan mo pa ba kung ano yung unang-unang jersey na nakuha mo at anong pakiramdam? Yung una yung binili ko. Nakuha ko yung unang jersey ko, yung binili ko pa sa SM kahit na medyo kapos ako na talagang pinag-ipunan ko siya. Masaya ako nung natanggap ko siya, nung hawak ko na siya. Yung unang-una kong binili talaga yung Mark Agiwa na jersey. Okay. So, etong Mark Agiwa na jersey na ito, pinapirma mo ba? Yung pagpapapirma, hindi ko kasi masyadong ginagawa talaga. Kasi gusto ko yung mga jersey ginagamit ko. Kaya hindi ako talaga masyadong masaya na ako, may picture ako sa kanila. Ganun. So ikaw yung tipong hindi mo tinatabi na ginagamit mo rin talaga yung Okay. Doon sa mga jersey mo na yan, sa tingin mo ano yung pinaka-paborito mo at bakit? Ako yung pinaka-favorite kong jersey talaga na nakuha, itong number 13 ng white kay JJ Halterbrand. Kasi parang napaka-sweet nung moment na yan Nung time na yan, nanood kami ng practice, bumaba na kasi siya
So umakyat pa siya, tinawag niya ako. Nakakatuwa kapag tinawag ka sa pangalan ng idol mo eh. Percy, sabi niya sa akin. May isa pa pala akong jersey sa baba. Ibaba kami kagad. Tapos yun, binigay niya. Yung memory ang hindi ko talaga makakalimutan. Kaya talagang tinitreasure ko siya talaga. Okay. Aside from that, meron ka pa bang, sa tingin mo, jersey na parang bihira lang matanggap na meron ka bang gano'n? Siguro pag galing sa Ginebra, yung wala namang ganun yata, talagang lahat tinitreasure mo kahit wala na. Kaya yung ibang player na wala na sa team, tinitreasure ko pa rin. Kasi once na naging Ginebra sila, talagang mamahalin mo at i-respeto mo kahit nasa ibang team na siya. Okay, meron ka bang specific game or championship ng laban ng Ginebra na hindi malilimutan? O may times ba na nakipag-away ka, pinagtanggol mo yung team mo? May mga ganong moments ba? Sa panonood ko ng live, yung mga experiences, hindi ko kasi ugali yung fan ako eh, hindi ako hater. Kumbaga hindi ako nakikipagbangayan sa mga fans. Kasi iba-iba kasi ng definition ng pagiging diehard eh. May ibang diehard na sinasabi ng diehard sila kasi nakikipagbangasan sila. So okay ba yung definition ko? Fan ako, focus ako sa team lang talaga. Yung winning moment lang laging hinihintay ko sa team ko. Siyempre pag natatalo, minsan nakakaiyak din talaga. Kasi yun ang pasakit sa pagiging diehard na fan. Okay. Bukod sa kailan ka naging head ng isang diehard fan organization ng Ginebra at ano yung mga ginagawa? Nagsimula ako ng paglilid sa mga kapwa ko fans. Fan page pa lang. So pagka gumawa ka ng fan page, may mga magpo-promote sa'yo. So nung una, sa fan page ako nakafocus. Tapos nung nabuo yung group, mas nag-focus ako doon. Tapos doon ako nag-organize ng mga iba't ibang event. So nagsimula kami sa mga EB lang, mga eyeball. Tapos nagsiset kami ng laro. Tapos hanggang sa tumatagal na, sinasamahan ko na sila manood ng practice. Sama-sama kami nanonood ng live. Ang pinakamagandang nagawa ko siguro sa paglilid sa kanila, yung bumuo ako ng isang liga. Liga ng basketball na pinarecognize namin sa team mismo para at least may support. From them, yun, maganda naman yung pagtanggap ng mga fans. So maraming na-build, maraming nabuo na friendship. So lumawa kami ng gusto. Napagbuklod-buklod namin yung mga fans. So kaya pagka nanonood kami, minsan talagang marami kami sama-sama kami. Halos kami rin yung nakikita sa Araneta. Paano naman pag sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, ano ang impluwensya ng pagiging Ginebra fan? So, pati sila mismo, na-involve ko sa mga ginagawa ko. So kahit na sila mga bata pa yung mga anak ko, naging kaibigan nila yung mga kaibigan ko, hindi na nila kaedad. Tapos yun, talagang sa tingin ko, sila yung magiging katulad ko rin na diehard din pagdating ng panahon. Tsaka yung misis ko, si Vansh, supportive talaga sa mga ginagawa ko pagkadating sa mga event ng Ginebra talaga. Okay, ito lang. So, eto, nabalitaan ko na meron ka ring negosyo, yung customized shirt. Kailan nag-start to? Saka, ano yung mga usually na laman nitong mga t-shirt mo? Nag-start kami ng business. Actually, mga kabarangay ko din ng kasosyo ko rito, si Joson at si G. Yun yung mga naging kumpare at kumari ko na rin. Kakasimula lang namin halos, mga 2 or 3 weeks pa lang kami. Pero dati na kasi ako nagbibenta talaga ng mga shirts. Kasi nagsimula naman hindi naman talaga business eh. Kumbaga kami magbabarkada, kami magkakabarangay na sama-sama nanonood. Nagpapagawa kami. Kaya lang pag nakikita kasi sa Facebook, syempre inaano nila na mag-produce ka pa kasi gusto namin para in din sila, parang ganon. So yung naisip namin yung Lahing Ginebra, yun din kasi yung pangalan ng group namin. Although yung pangalan kasi ng group talaga hindi naman palitan dahil 18,000 yung members eh. Barangay Ginebra Kings pa. Pero ang carrying name talaga namin, Lahing Ginebra. Okay. So, yung doon sa mga yung mga nilalagay sa t-shirt, sino nag-iisip at paano kayo lumalabas na ganyan? Sino nag-iisip? Sa umpisa nung gusto kong magpa-design, ako yung nagsasabi kung ano gusto ko. Since hindi ako masyado marunong mag-design, may mga kumpare ako na kabarangay din na tumutulong. So pinapagawa ko sa kanila, pasensyoso naman sila. Simple lang naman yung design, pero maganda yung nagiging pagtanggap ng mga fans na nakakasama ko pala. Kaya dumadami pa rin yung... Itong mga t-shirt natin na sinusuot na ganyan, nakarating na ba to sa mga players? Na-appreciate na ba nila yun? Yung pag mga ganyan
meron pinapagawa kayong t-shirt na para sa barangay? Nakikita nila, tapos nasasabi na, nagko-komento naman sila, oy, nice shirt, na ganyan. Pero yung ano, yung talagang, hindi kasi nila alam na ginagawang business, ganun. Parang akala na personal, pero syempre nakikita nila marami rin. So, ang maganda lang dito, hanggang sa ibang bansa nakakarating na rin siya. May mga bumibili kasi marami tayong barangay din na nasa ibang bansa. Okay. Anong balak nyo sa negosyo nyo since bago pangalan niya? In the future, meron ba kayong mga pinaplan? Sa plano, hindi pa kasi kami masyado makapag-isip. Ang focus lang namin ngayon, masuplayan yung mga Ginebra diehards din na gusto magkaroon ng mga shirt. So sa ngayon, dalawa lang naman yung design namin, Ginebra Basketball tsaka yung lahing Ginebra. Yun lang ang pinapakalat namin sa ngayon para ma-recognize yung group na yun yung ginagamit namin. Okay. Sa tingin mo, ano pagkakaiba ng fan ng Ginebra sa ibang fan ng ibang PBA teams? What separates Barangay Ginebra fans over other PBA fans, na team fans? Sa pakiramdam ko lang, malaki yung pagkakaiba eh. Pero ayokong i-judge kung ano yung mga ginagawa nila, baka kasi meron silang hindi ko lang nalalaman. Pero marami rin kasi akong kaibigan from other teams, mga fans ng other team. So nakakausap ko sila, wala silang mga ginagawa nung ginagawa din namin. Gaya ng, siguro yung practice nakakapanood din sila. Pero yung gaya ng liga na ginawa namin na para sa mga fans, hindi ko pa nakikita sa iba na may gano'n. Actually, nagkaroon pa nga kami ng guest team from Petron fans, minsan nakakalaro namin yung mga Alaska fans. So kami nga yung mga fan na hindi naman puro mga hater na yun, kasi kadalasan may mga ganon. So kami talaga, friendly din naman yung group namin. Una-muna, ano na lang message mo kay JJ Helter kanina? Message ko kay Kuya J, tuloy mo lang yung ginagawa mo, yung pagpapakalat ng The Good News. Actually talagang supportive ako sa kanya kasi talagang nung unang labas niya ng The Good News, siguro more than 10 yung nakolek ko na gano'n eh. So, lately na lang ako nag-stop sa pero talagang all out yung support namin pagdating sa business niya. Tsaka sana magtagal pa siya sa liga, although pakiramdam ko medyo nag-giveaway na siya eh. So kasi yung spirit lang niya na nandun siya, yung presence lang niya sa team, malaking bagay na para sa mga mga teammates niya. So sana yung career sa business tsaka sa profession niya ngayon, magtagal pa kahit sa paglalaro, kahit konting panahon pa para lang makita ka ng mga fans mo pa. Sa Ginebra mismo? Sa Ginebra, lagi naman kahit sinong dumating, mapalitan ng coach, mapalitan ng players, yung suporta ano pa rin, hindi nawawala, hindi nagbabago. Andiyan yung dumarating yung down na kami, pero nananatil yung pag-asa namin dahil nga sa pinangahawakan namin na never say die. So yung sa ngayon maganda yung tinatakbo ng team, sana ipagpatuloy lang. At sana yung pagtanggap nyo sa fans, kasi hindi talaga nagbabago yung treatment ng Ginebra team, yung as a whole, when it comes to pakikitungo sa mga fans. Kasi sila mismo parang may SOP sila na magbaliwalain yung mga fans. So parang yun lang yung isa sa nakakapagpa-boost ng moral ng mga fans. So sana ituloy lang. Okay. Ano ano? Bakit? Nakaka-relate yun. Oo, brother. Wala mo, pangka din. Meron ka na mga pictures sa Facebook ng about sa ano yung mga ligang Dami, daan-daan na yung kailangan ko nung kukuha kami at kasi selfie. Pakita mo ko yung magkalapin tayo. Para makita nila kung parang ito panis na. Diretso na rin din ng ano. Bagay yung family. Alam mo sa amin. Pagdating na sa ito sa ano? Ano? Amig ka? Ha? Amig ka? Alas 8 pa. Pupunta na rin sila ka. Dahil ka nakita mo. Sabay-sabay na kayo. Hindi naman ako. Mag-inom pa kami dito.
Ito yung mga collection ko ng Ginebra jersey. Mga player, pati yung naglaro sila sa iba sa Gilas. Kinokollect ko rin siya. So yung nasa dulo, nakuha ko to, yung kay Rob Labagala. Pati yung warmer niya, meron akong warmer niya na napanalunan ko siya sa raffle. Yung isa sa contest. Tapos ito yung kay Marco Diwa, ito galing talaga sa kanya pero nagdaan sa ibang tao. Dahil pinahingi ko tapos binigay sa akin. Ito yung pinaka-special kong jersey kasi ito yung talagang inabot sa akin ni JJ. So sa bracket. Ito yung pinaka-special na collection ko ng jersey kasi ito nung yung moment kasi napakasaya nung time na natanggap ko to kasi talagang diba, as a fan tapos yung idol mo tinawag ka sa pangalan. Percy, may jersey pa ako sa baba. So nasa baba na siya, umakyat pa siya para nang tawagin ako. Kaya talagang ang saya-saya nung nakuha ko tong jersey ko. Ito yung iba, karamihan dito, bigay na rin ito, bigay na ito sa akin. Tapos ito, ginamit namin ito sa isang basketball game ng mga fans din. So may nag-sponsor na. Ito, binili ko to mga ganyan. Ito yung isa sa mga latest, talaga, nakuha ko na galing sa management. So yung 38 season, yung 38 season, siya, may 100 selected fans. So tigsa 10 kada team, isa ako dun sa nag-participate sa parade. So yan. Tapos yung iba, mga bigay-bigay na lang din yung iba. Yung iba binili ko. Tapos yung sa mga Gilas, sinusuportan ko rin kasi yung mga Ginebra players, si JJ at si Mark nasa Gilas pa sila. So, yung mga binibili mo, usually yung magkano yung mga jersey pag binibili? Kapag bumibili kasi ko, syempre yung original yung binibili ko. Pag sa Axel ako bumibili, minsan nag-range siya ng 799 to 999. Minsan, pinagtatalunan pa namin ng asawa ko yun, makuha ko yun. And stop, pose. Pose, kabila. Wait lang sa camera lang. Smile. Isang ikot. Okay, isang ikot. And then smile. And then exit. Sarado mo rin ko Sarado rin ko. Okay. Okay, ito yung sa kabilang side. Kabilang side naman. And then ikot. Harap sa camera. And then exit. Sarado rin ko. Ayun na. Okay, smile. Kaliwa. Then ikot. Pose muna sa likod para papakita mo. And then exit. Okay, pose. Yung may konting ganun kahit ganun yung shirt. Ayan. Okay, kabilang side. Yan may logo na sa likod. O pwede kang mag-stop sa likod. Pakita mo. Personal. Okay lang yan. Yan. Sarap. And then exit. Chico. And harap sa camera. Sige, harap na harap. Harap. And then exit. Pwede ko rin ito. Si Benitong Geronimo. parang lang sa Marikina. Nasa baras ko. Wait lang. Medyo Hindi labas ang matanda yung patay na. Yan, may Ano talaga. yung chapter? Kung si Karaoke, parang saglit lang ako. Hindi ko na sa pagpatuloy. Ginagamit ito sa pag-print, Kuya. Cutter platter. Yan kinakat yung yung mga letra. Bago i-heat press. Tapos doon yung heat. Itong negosyo mo. Itong negosyo namin. Actually, may kapartner ako dyan, kabarangay din namin, si G. Soto at si Joson Villaflor. So, napagkasundoan namin na magtayo nga ng business na related sa pagsuporta sa team namin na Ginebra. So, nag-provide kami ng capital para mabuo namin yung pagbili ng cutter platter, saka heat press, printer, para magawa namin to. So, wala pa naman siyang wala pa siyang 1 month, so 3 weeks pa lang siya. So, ito yung ilan sa mga binibenta namin, saka mga mabenta sa ginagawa namin. So, tatlong design lang kami. Yung dahil Ginebra, yung ganito, saka Ginebra basketball.
tsaka yung mga image ng mga paborito nating Ginebra players. So pinakamabenta talaga sa amin yung mga ganito na vinyl. Yan kasi yung kulay niya kasi buhay na buhay pagka ganito yung meron din naman kami mga mabababa lang na silk screen pero pinagagawa rin namin sa iba. Usually, magkano nag-range ang mga t-shirts na? Ang t-shirt namin nag-range siya from 300 to 400. So yung nagko-customize din kami ng shirt depende sa design, start siya ng 250 and up. Ayan mo, open to. Out na talaga yun. Mahilig pala siya sa... First inom bro. First inom. Ako na si... Mamaya ang gula mo nakita. Kasi sa akin ganito. Naubos na. Siya ba first? Yung first isa pang inom ha. Tapos si ate medyo tanggalin mo muna yung kunwari na ayusin mo lang ang buhok. Kasi gusto ko lang makita din yung t-shirt yung kita. Kasi nahahalangan ng bitaw. Ayan, tapos ay naayos-ayusin mo naman ang buhok. Ayan. Ayan, ayan, ganyan. Ayan, naayos-ayusin mo lang siya. Hindi ka makikita yung Siya pa nga ayos siya. Ayos, 5, 4, 3, 2, and go. Dapat talaga iniinom, hindi ako rin talaga. Wala na, wala na. Hindi na. Grabe dumagok ng ito. Sarap. Yan, sarap. Ay, parang mga kayo. May, lahat kayo may baso na ba? Ito pa yung kukos. Oh. Ginebra? Saan? Ginebra? May umalis ba? Paano ba? Kaya ito. Mas maganda nga bago morning. Ay, 3:30 tayo dapat. Sunday talaga tayo. O kaya mag-Bernardo na lang tayo. Ako na lang tayo. Tingin na kayo kaya yung mga nakukunan na camera, nakatingin lang kami kayo yung kunwari kay Kuya Percy wag sa camera. Labatangan natin. Pagawa ay banner. Paggawa tayo ng banner. Fit president. Wala kasi fit president yung tela. Okay na ba? Okay. Kuna ko kayo ng group picture dito, background natin dito. Tapos may nakahawak ng banner, nakalatag yung banner. Ano wala yung laing Ginebra? Buhay mo nga muna din yung orange. Pwedeng yung pangalan muna, laing Ginebra, never say that. Sige. Okay, tambay, rolling. Laing Ginebra, never say that. 5, 4, 3, 2, and go. Laing Ginebra, never say die! Ay, isa pa na mas, mas... Oo. Rolling. 5, 4, 3, 2, and go. Laing Ginebra, never say die! Okay. Tapos, eto na yung last. Okay, usap. First, mamaya ka na first. Hindi lang ha. Wait lang, first. Wait lang. Naki-ate kami. Parang hindi lang pa ulit-ulit paglagay mo ng gel. Siling ka mukha mo. And go. Up, lagi na po. Lagi na po. And go. Ate, ako sabi mo ha. Tapos kaya pagpag-call, ano ka na? Nice one, bro. 5, 4, 3, 2, and go. Ano oras na tayo alis? Tapos po, isa tayo.
naka-ready na kayo yung mga ticket natin. Okay lang. And go. Ano ba? Ito naman. Box naman. And go. Ang pagbuka. Okay, hindi lang ha. May okay daw ano. Basta labas ka lang kaya pa ka. Yeah, yeah. Sapatos muna. Ano gano'n? Absot ko siya dyan ha. Absot ko siya habang nagsasapatos ha. Sambay. Ako. Eh, mamayang 8 may laban ng Ginebra. So, kumusta naman? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Excited kasi alam ko babawi yung Ginebra eh. Ganun naman sila pagka natatalo. Grabe yung intensity sa sunod na game. Kaya ito, excited. Pili ko mananalo sila ngayon. And go. Tapos tanongin mo siya kung okay ka na ba, isura mo. Okay lang to. And go. Ano, okay na ako. Okay na. Ready. Kasi tayo. Okay na. Base ka na lang ate. Tapos yung suklay. So, suklay. Tapos after niya parang, ayan, tingnan, parang okay na, gwapo na ako. Actually, Alaska fan ako. Pero syempre, since diehard yung asawa ko, nahawa na talaga ako. As in, na-convert talaga ako as Ginebra fan. Talagang naging idol ko na rin sila, lalo nga si JJ. So, Ate Vange, maya-maya manonood kayo ng Ginebra. Anong nararamdaman niyo? Syempre, sobrang excited. Yan. Tsaka feeling ko talaga mabawi sila ngayon. Sapagkat tambak nila dati, ngayon naman. Talaga. Okay. Kayo, Ginebra ako, di ba? Wala kayo kay LA Tenorio mamaya. Mga sakong Ate